Gusto ko pong makita ang mukha ni Mama. Yun ang unang salita na lumabas sa bibig ni Camille matapos ng mahabang sandali na magkayakap silang mag-ama at humahagulhol. Ngayon, mas kalmado na ang dalawa at kapwa, nagpapahid ng kanilang mga pisngi na nabasa ng luha. Marahang tumango si Carson, saka tumayo at tinungo ang cabinet at kinuha ang isang picture frame. Inabot nito yon kay Camille at tila ilog na walang tigil sa pag-agos ang kanyang mga luha nang makitang larawan na namayapang ina. Kamukhang kamukha mo ang mami mo, Iha. That's exactly what Rebecca looked like when she was your age. Nakangiti pero malungkot na saad ni Carson. Marahas na hinaplos-saplos ni Camille gamit ng daliri ang larawan ng kanyang ina. Kay tagal siyang naniwala na si Nanay Zoila ang kanyang ina kahit na maraming nagsasabi na hindi sila magkamukha nito. Pero ngayon, habang tinititigan niya ang picture na yon, walang duda na yun ang kanyang ina. Kamukhang kamukha niya ito, lalong-lalo na sa mga bilugang mata, matangos na ilong at mapulang labi. Para nga siyang nananalamin ng mga sandaling iyon. At bagaman half Japanese siya, ang tanging nakuha lang niya sa kanyang ama ay ang maputi nitong kulay. Ano po ang ikinamatay ni Mama? Nanginginig ang boses sa tanong ni Camille sa kanyang ama. Nang maulinagan yon ay biglang napalitan ng matinding galit ang mga mata ni Carson na para bang may naalala itong isang tao o pangyayari na kinamumuhian nito. Anak, listen to me carefully. I'll tell you everything that happened the day you disappeared. Kaya sana'y tatagan mong loob mo. Ayaw ko malagay ka sa alanganin pati ang magiging apo ko. Anang Carson na masuyong nakangiti sa anak. Nang marinig ang salitang apo ay magkahalong saya at lungkot ang nararamdaman ni Camille. Masaya dahil magkakaroon ng tatawaging lolo ang kanyang anak at malungkot naman dahil tuluyan na silang pinabayaang mag-ina ni Sergio. Pero hindi na muna iisipin ni Camille ang problemang yon. Sa ngayon, mas gusto niyang kilalanin ang kanyang mga magulang. Pati na rin ang dahilan kung bakit siya nahiwalay sa mga to noong 5 taong gulang pa lang siya. Umayos siya ng upo sa malambot na kama at humugot ng malalim na hininga. Inihanda niya ang sarili sa maaring marinig mula sa kanyang papa. Sa tabi naman ni Camille nakaupo si Carson habang hawak-hawak ang nanginginig na kamay ng anak. Noong 5 years old ka pa lang. Umuwi ako sa Japan dahil namatay ang lolo mo. Naiwan kayo ng mama mo sa bahay na ito. Kasamang mga bantay at ilang mga katulong. Wala noon si Nanay Purisima dahil isinama ko siya pauwi sa Japan. Panimula ni Carson. Sinamantala yun ang kalaban ko sa negosyo dahil galit na galit siya sa akin. Binantaan nila ako na idadamay kayo ng mami mo. Hindi ko yung pinansin dahil ang buong akala ko'y pananakot lang yun. But that demon, he ordered his men to kidnap you and your mother. Pagkukwento ni Carson na may kalakip na galit sa tinig habang nakakuyom ang mga kamao. After that, tinawagan niya ako at sinabing ibabalik lang kayo sa akin kung binitawan ko na ang lahat ng negosyo ko. Pumayag ako dahil wala nang mas mahalaga sa buhay ko kung hindi kayong mag-ina para sa akin. Pero hindi tumupad ang hayop na yun sa usapan. Sandaling nahinto si Carson sa pagkukwento dahil nanumbalik sa kanyang matinding sakit nang makita mismo ng dalawang mga mata niya kung paano patayin si Rebecca na mga walang puso na yun. Ibinalik nila sa akin ang mama mo na isa na lang malamig na bangkay at ikaw naman ay pinalabas nilang patay na. Ani Carson na nagsimula muling umiyak. Wala akong nagawa. I blame myself for my negligence. I lost you and your mother. Nang marinig yon ay naiiyak na rin si Camille. Hindi niya alam na ganun pala kalupit ang pinagdaanan ng pamilya niya noon sa kamay ng mga kaaway nito. Naunawaan niya ang kanyang ama. Alam niya kung gaano kasakit ang mawala ng mahal sa buhay na wala kang nagawa na matulungan sila. Ganyan ang naramdaman niya noong mawala sa kanya si George. Nahuli po bang mga kriminal na pumatay kay Mama? Humihikbing tanong ni Camille sa ama. Nagpunas ng luha si Carson saka muling bumalatay ang matinding galit sa kanyang mga mata habang nakatingin sa kung saan. Oo, pero ang mastermind nila ay tumakas patungong China at doon nagtago. I haven't stopped
looking for him even up until this moment we have personnel in China looking for him. My guess is he changed his identity. Nang marinig ang lugar na China ay muling nanumbalik kay Camille ang bangungot na naranasan niya sa lugar na yun. Pero saka na lang niya yun ikikwento sa kanyang ama. Tutal ay marami pa namang panahon para mapag-usapan nila ang masala na bagay na yun. Paano po ninyo ako nahanap? Hindi ba pinalabas nilang patayin na ako? Sa halip at tanong ni Camille sa ama. Nang marinig yun ay muling lumambot ang ekspresyon ni Carson nang tumingin sa anak sa kahumigpitang pagkakahawak sa kamay. I didn't believe them. Hanggat hindi ko nakikita ng mga mata ko nangyari sa'yo, para sa akin ay buhay ka. So for 15 years, I haven't stopped looking for you because I believe you survive and just ended up somewhere. Muling niyakap ni Camille ang kanyang ama matapos marinig yun. Nagpapasalamat siya dito dahil hindi siya dito sinukuan sa paghahanap sa kabila ng matagal na panahon na siyang nawawala. Maraming salamat po, Papa. Lumuluhang pasasalamat ni Camille sa ama. Niyakap ito ng mahigpit. Gumanti rin ng mahigpit na yakap si Carson sa kanyang anak. Napakatagal niyang inaasam na makita at makasamang kanya. At itong magkasama na silang muli ay hindi niya hayaang mawalay sila. Hindi siya makakapayag na masaktan ng kanyang anak at apihin ng kung sino-sino. Ipaglalaban niya ito at susuportahan hanggat nabubuhay siya. From now on, you call me Daddy, Iha. Yan naman talagang tawag mo sa akin nung bata ka pa. Daddy's girl ka kaya? Nakangiting ani Carson sa kanyang anak sabay haplo sa buhok nito. Nakaramdam naman ng pangiinit ng pisngi si Camille, subalit hindi nakakailang napakasaya niya ng mga sandaling iyon. Pansamantala niyang nakalimutan ang matinding sakit na idinulot sa kanya ni Sergio. Pakiramdam niya ay nakalutang siya sa ulap ng mga sandaling iyon. Napakatagal niyang inaasam na magkaroon ng pamilyang magmamahal sa kanya. Pero lahat ng taong minahal niya ay puro sakit lang ang binigay sa kanya. Kaya ngayong nakahanap na siya ng totoong pagmamahal sa piling ng kanyang ama ay wala na siyang mahihiling pa. By the way anak, pakli ni Carson. What is your plan? Alam kong naging setup niyo ng husband mo at alam ko rin ang nangyari sa inyo ngayon. I'm sorry. I know I invaded your privacy but I'm worried about you and my grandson Iha. Sandaling natahimik at nag-isip si Camille, muling nanumbalik ang matinding sakit sa kanyang puso nang maalalang tagpong magkatabi sa kama si Sergio at si Ursula. Napakasakit para sa kanyang makitang katabi ng ibang babae, ang taong pinakamamahal niya. Handa naman siyang magpakababa para sa lalaki, mapatunayan lang na hindi siya nagloko ni minsan. Handa siyang lunukin ng mga pang-insulto at mga paratang nito para lang mapatunayan na ito ang ama ng kanyang dinadala. Pero ano ang ginanti nito sa kanya? Niloko siya nito. Sinaktan siya nito, kaya ngayon may pagkakataon na siyang magpakalayo-layo, ay hindi niya sasayangin yun. Naisip din niyang baka nga hindi talaga sila nakatadhana ni Sergio para sa isa't isa. Baka tulad sa isang libro, si Sergio isa lang kabanata na hindi niya nakatuluyan sa wakas ng kwento, ay naging mahalagang pahina naman ng kanyang buhay. Gusto ko pong makipaghiwalay at magpakalayo-layo pa. How's the patient, Doc? Nag-aalalang tanong ni Grudge sa doktor na sumusuri sa kanyang anak. Isang linggo na itong walang malay simula noong matagpuan ito ni Ursula sa kalsada at duguan. He's okay now. Wala na sa panganib ang buhay ng anak mo, Mr. Reynoso. Natahina namin ang mga internal organ niyang natamaan ng saksak. For now, he just needs to rest and we'll wait for him to wake up, anang doktor. Thank you so much, Doc. Ani Grudge na bahagyang nakahinga ng maluwag nang malamang wala na sa bingit ng kamatayan ng kanyang anak. Thank you, Doc, sagot naman ni Ursula, na naroon din sa kwarto at hindi umaalis sa tabi ni Sergio. Although she feels guilty about what she did, she feels no remorse for what happened. Dahil alam niyang this time, tuluyan na makikipaghiwalay ang hitad na si Camille Asuncion at siya nang magmamay-ari kay Sergio. Ito na ang chance niya para may sakatuparan ng plano nila ng kanyang daddy. Tutal, botong-boto naman ang matandang hukluban na si Grudge Reynoso. Gagawin niya ang lahat para maikasal kay Sergio sa lalong madaling panahon. And after that, siya nang tatawaging young lady ng Reynoso family at magiging isa na lang Reynoso Group
at Chua Corporation. Maya-maya'y napangiti si Ursula nang makaisip ng plano. Tumingin siya sa matanda at nahihiyang nagsalita. Uncle Grudge? Untag niya. Mula sa pagmamasid sa natutulog na anak ay ibinaling ni Grudge ang tingin sa dalaga na matiyagaring nagbabantay. May gusto ka bang sabihin, Iha? I just thought that maybe this would be a good chance for Sergio and I to get married. Anang Ursula na kunwari nag-aalinlangan sa sinasabi. You know your son, Uncle. He'll do anything to disobey you. But once we get married, he will have no choice but to obey your orders. Sandaling nag-isip si Grudge. Alam niyang hindi pa natutuloy ang annulment ng kanyang anak at ni Camille. But as far as he knows, all their documents are ready and adjust, waiting to be submitted. And as for the wedding, their family lawyer will take care of all the necessary documents. It's easy to find a way for the two to get married, even if his son is still unconscious. Okay, Iha, pumapayag ako. We'll do it as soon as possible. Nang mga sumunod na araw, pansamantalang nakalimutan ni Camille ang problema sa kanyang puso at sinulit niyang mga sandaling naroon siya sa Pilipinas. Kasamang kanyang ama, nag-decide na siyang sumama sa kanyang daddy pabalik sa Tokyo, Japan, kung saan ito isinilang at lumaki. Ngayon lang din niya nalaman na meron pa siyang dalawang nakakatandang kapatid na sina Keiji at Kyoto. Ayon sa kanyang daddy, 3 silang magkakapatid at siya ang bunso. Naiwan lang ang mga ito sa Tokyo upang i-manage ang kumpanya na pagmamay-ari ng kanilang family. Pagbibenta ng mga luxury cars ang negosyo ng kanilang pamilya sa Japan na ine-export din sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Nang malaman yun ni Camille ay lihim niyang nahiling na sanay na abutan yun ni George na tulungan sana niyang kanyang kapatid na maipagamot sa magagaling na doktor at madugtungan ang buhay nito. Dad, anong itsura ni Kuya Kata at Kuya Kyoto? Usisa ni Camille sa kanyang ama habang naroon sila sa salat masayang nagkwekwentuhan. Curious kasi siyang malaman ang itsura ng kanyang mga kuya. Bukod pa doon, excited din siyang makilala at makasamang mga to. Sa wakas, mararanasan na rin niyang magkaroon ng mga kapatid na sa hinagap ay hindi niya inaasahang mangyayari. Wait, sagot naman ni Carson, sabay dampot ng cellphone niya na nakapatong sa center table. Sandali itong tila may tinignan doon bago iniharap kay Camille ang isang picture. This is your Kuya Kyoto. He's the eldest. Strict daw si Kuya Kyoto mo at medyo masungit. Pero malambing siya at maunawain. And the second one is your Kuya Kata. Napakapilo ng kuya mong yan, pero sweet siya at maasahan. Nakangiting pagpapakilala ni Carson sa dalawa pa niyang anak na lalaki. Nagtubig ang mga mata ni Camille nang makita ang mga kuya niya. Kahit hindi pa man niya ito nakikita at nakakausap ng personal, matapos ng mahabang panahon, nararamdaman niyang napakabait na mga to. Kamukhang-kamukhang mga to ng kanilang daddy. Matangkad at maputi ang dalawa na may singkit na mga mata. Excited ka na bang makita sila, anak? Nakangiting tanong ni Carson. Tumango si Camille. Opo, gustong-gusto ko na po silang makilala at mayakap. Emotional na sagot niya. Don't worry, matapos nating masikaso ang lahat ng mga papeles mo, ay lilipad na rin tayo papuntang Japan. Anang Carson. Siya nga pala, anak, hindi mo ba tatanungin ang tunay na pangalan mo? Tanong pa nito. Natigilan si Camille sa narinig at hindi niya maintindihan kung bakit kumabog ang kanyang dibdib. Tunay ko pong pangalan? Oo, hindi bang umampon sa'yo nagbigay ng pangalan na yan? Kung ganun ang tunay mong pangalan ay Seiko. Ikaw si Seiko Inoue. Hindi may paliwanag ni Camille kung bakit, pero nang marinig niyang pangalan na yon, ay tila may kung anong humaplos sa kanyang puso. Para bang pamilyar sa kanyang pangalan na yon pero hindi naman niya matandaan. Seiko, Inoue po ang pangalan ko? Nautal na tanong ni Camille na para bang hindi makapaniwala. Yes, Iha, that's your beautiful name, tugon ni Carson. Sa ating Japanese, ang ibig sabihin ng pangalan na Seiko ay blessed child o pinagpalang anak, ang mommy mo ang nagbigay ng pangalan mo. Well, siya naman ang nagbigay ng pangalan ninyong tatlo. Natatawa pang kwento ng ama. Napakagandang pangalan, wala sa sariling usal ni Camille. You want to change your name, Iha? Tanong pa ni Carson. Sandaling nag-isip si Camille.
Ang totoo, ilang araw na rin niya itong pinag-iisipan. Total ay nagdesisyon na siyang ituloy ang annulment at umalis sa Pilipinas. Gusto na rin sana niyang burahin ang lahat ng impormasyon na meron siya bilang Camille Asuncion. Kasabay ng mga masasakit na alaala niya sa bansang iyon, gusto rin niyang burahin ang lahat ng bagay na may kinalaman sa dati niyang katauhan. Nais niyang maglaho na sa mundo ang pangalang Camille Asuncion na maski si Sergio na isa sa pinakamayaman hindi siya mahanap pa. Gusto ko pong magpalit ng pangalan, Dad. Maya-maya wika ni Camille sa kanyang ama. Gusto ko rin pong burahin ang lahat ng record at impormasyon na kapaloob sa pangalang Camille Asuncion. Kaya niyo po ba yun, Dad? Ikinagulat ni Carson ang sinabi niya ng anak. Ang totoo hindi niya ina-expect na maririnig yun mula dito. Pero dahil kahilingan niya ng anak ay tutuparin niya. Para saan pa tinawag siyang isa sa mga kilalang bilyonaryo sa Japan kung hindi niya maibibigay ang kahilingan ng kanyang anak? Of course, but are you really sure about this, anak? Paniniguro pa ni Carson. Sergio Reynoso might never find you again if you do this. Buo ng loob ni Camille at nakapagdesisyon na rin siya. Kanina, naipadala na niyang annulment paper sa Regional Trial Court kasama ng mga requirements. Bukas, ang sabi sa kanya ng abogado ng kanyang daddy ay makukuha rin kaagad niya ang kopya ng kanilang annulment paper. Sa tuwing maririnig niya ang pangalan ni Sergio, ay matinding kirot sa pusong nararamdaman niya. Maaring malaki ang utang na loob niya sa lalaki. Subalit na pagtanto rin niyang hindi naman mangyayari ang lahat ng iyon kung hindi dahil mismo dito. Simula kay Fedra, kay Marta, kay Ursula at kung sino-sino pa, lahat ng yun ay may kinalaman si Sergio. Kaya bakit pa niya hayaan na muling magkita nito? Humugot na muna ng malalim na hininga si Camille bago matatag na sumagot. Opo, Dad. Sigurado na po ako. Imoto-chan! Little sister. Is that really you? Hindi ka agad nakakibo si Seiko nang salubungin siya ng kanyang kuya Kata. Literal na umiiyak ito nang yakapin siya ng mahigpit. I miss you so much, baby girl. I'm so glad that you're finally here. Sad naman ng kuya Kyoto niya na bagamat hindi kasing lakas umiyak ng kuya Kata niya, bakas naman sa namumula nitong mga mata ang pagpipigil ng luha. Kararating lang ni Seiko sa Tokyo matapos maasikaso ang lahat sa Pilipinas. 4 na oras din ang kanilang biyahe at wala siyang gaanong tulog. Pero nang makitang kanyang mga kuya ay para bang naglaho ang pagod at antok na nararamdaman niya. Nagyakap silang magkakapatid na kapwa may mga luha sa mga mata. Samantalang si Carson naman na hindi na rin natiis at nakisama na sa mga anak. They were overjoyed because they were finally with Seiko, whom they had been waiting to see for so long. Matapos ang mahabang sandali na magkakayakap ay bumitiw rin ang mga to. Marahang hinila ni KJ ang bunsong kapatid sa mahabang sofa at naupo sa kabilang panig naman ni Seiko ay nakaupo ang kuya Kyoto niya na hindi may pintang mukha sa labis na saya. I didn't know you grew up so beautiful, Seiko. Pangit ka kasi nung bata ka pa. Humahalakak na biro ni KJ sa kapatid. Pero syempre, kabaliktaran yun. Simulang maliit pa at napakaganda ng bata ni Seiko. Napaka-cute nito at napaka-cheerful at higit sa lahat ay napaka-sweet. Kuya naman, nakangising sagot naman ni Seiko. Walang pagsidlan ang saya niya ng mga sandaling iyon na para bang pakiramdam niya ay nananaginip lang siya. You look exactly like our mom, sad naman ni Kyoto. Habang nakatingin sa bunsong kapatid, he felt like they were united with their mom through his little sister. Very. Segunda naman ni Kata na tumangot-tango. I feel like mom is with us. Forgive us, Seiko. KJ and I were not there when you needed us the most. Sinsero at taus-pusong paghingi ng paumanhin ni Kyoto sa kapatid. Noong panahon kasi nangyari ang trahedya, ni kinamatay ng kanilang mami at pagkawala ng kapatid ay nasa Harvard University silang dalawa ni KJ at nag-aaral. Nabalitaan na lang nila ang lahat nang tumawag ang kanilang daddy na umiiyak habang sinasabi ang masamang balita. Pareho nilang sinisisi ni Kenji ang kanilang sarili dahil pakaramdam nila ay naging pabaya silang kuya. Pero ngayong muli na nilang nakasama ang kapatid, hindi sila makakapayag na may manakit dito kahit na sino pa naman ito. We promise that from now on, we will protect you and not let anyone hurt you, Seiko. We will fight for you no matter what. Wika naman ni Kenji na bakas ang kaseryosohan sa tinig. Are you sure, Iha? Has the court granted the annulment of Sergio Reynoso and his wife?
Tanong ni Elmer Valdez sa anak na si Ursula. Napangisi si Ursula sa tanong ng daddy niya. Of course, Dad. Nakausap kong family lawyer ng mga Reynoso. And you know what? Nakataas ang kilay na saad pa niya. Ang hitad na yun pa ang unang nagpadala ng annulment papers sa court. Everything seems to be going according to my plan. Tumawa pa ng malakas si Ursula pagkasabi nun, sabay lagok ng wine sa hawak na goblet. We have sacrificed a lot to make the plan work. Make sure you and Sergio Reynoso can marry while he's still unconscious. Seryosong wika pa ni Elmer. He won't let everything they've worked so hard for go unfulfilled. He needs to get all the Reynoso's family's wealth so that the Valdez family can rule over everything. Don't worry, Dad. Whether Sergio likes it or not, we'll be married when he wakes up. Uncle Grudge is just arranging everything necessary for the wedding. And we'll be married when that is finished. How about that woman? How sure are you that she won't mess up your marriage? Tanong pa ni Ursula nang tinutukoy si Camille. Believe me, Dad, after everything she witnessed, I'm 100% sure that bitch won't show up again. Just trust me. Puno ng kumpiyansang sagot pa ni Ursula. In fact, Sergio has been in the hospital for almost a week and still hasn't woken up. And Camille Asuncion has never visited to check on his condition. So she has a strong feeling that she has left and has no plans to show up again. Well, mas pabor to para kay Ursula dahil wala nang magiging hadlang para sa kanila ni Sergio. Ang tanging dapat na lang niyang gawin ay makuhang loob ng lola nito. Si Camille kasi ang gusto ng matandang iyon na amoy lupa. Okay, I trust you, Iha. Yun lang ang sinagot ni Elmer sa kanyang anak matapos ay nag-toast ang mag-ama na para bang nakikita na nila ang tagumpay ng kanilang mga plano. After a moment, tumunog ang cellphone ni Ursula. Tumingin siya sa kanyang ama nang makahulugan nang makita si Grudge. Reynoso ang tumatawag. Nakangising sinagot ni Ursula ang tawag na yun na matanda. Yes, Uncle? Tanong niya sa kabilang linya. Where's Elmer? Magpunta na kayo sa hospital ngayon din. Wear a white dress because today is your wedding. Ani Grudge. Nang marinig yun ay halos mapunit ang labi ni Ursula dahil sa narinig mula sa kabilang linya. Okay, Uncle Grudge. Dad and I are on our way. May isang oras bago makarating si Ursula at ang daddy niya sa Metro Manila Hospital kung saan kasalukuyang nakakonfine si Sergio. Dahil malalim ang mga sugat na tinamo ni Sergio, dulot ng pagsaksak kaya halos mag-iisang linggo na hindi pa rin to nagigising. Pagpasok ni Ursula at ni Elmer sa loob ng private ward kung saan kasalukuyang nakaratay si Sergio, naabutan niya doon si Uncle Grudge na nakasuot ng semi-formal attire, isang pari at sakristan at ang family lawyer ng Reynoso family. Are you ready, Iha? Tanong ni Grudge Reynoso kay Ursula. Yes, Uncle. Mabilis namang sagot ni Ursula sa kaumabante at tumabi kay Sergio na walang kamalay-malay ng mga sandaling iyon. Magsimula na tayo, Father Roy, ani Grudge sa paring magsasagawa ng kasal ng mga sandaling yon. Tumangulang ang pari at saka kinuhang Biblia at binika sa mga katagang. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Sagot ng mga naroon. Grace to you and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. And with your spirit, be attentive to our prayers. O Lord, and in your kindness uphold what you have established for the increase of the human race so that the union you have created may be kept safe for your assistance. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Manumpa ka na, Iha, anang Father Roy kay Ursula na sinunod naman ng babae. Hawak ni Ursula ang kamay ni Sergio habang nakatingin sa walang malay na lalaki. I, Ursula Valdez, take you, Sergio Reynoso, to be my husband. I promise to be faithful to you in good times and in bad, in sickness and in health, to love you and to honor you all the days of my life. Isuot mo ng singsing sa kanya, Iha, at mangako ng katapatan. Kinuha ni Ursula ang mamahaling singsing na si Grudge Reynoso pa mismo bumili at nagsalita. Sergio Reynoso, receive this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Aniya sabay suot ng singsing. Now let us humbly invoke God's blessing upon this bride and groom, that in His kindness, He may favor with His help those on whom He has bestowed the sacrament of matrimony.
in the sight of the God and these witnesses, I now pronounce you husband and wife.